Hello, good afternoon mga kabataan ng GIL dito sa ating great ministry, ang GIL Pampanga. And it's good to be here with you. So sa gabing ito ay pagsaluhan natin ang salita ng Lord entitled Fulfilling Your Calling. Basic Foundations for Finding and Fulfilling Your Calling. At makipagbukas kayo sa akin sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14. May I read? Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward a goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, naniniwala tayo na lahat tayo ay tinawag ng Lord. Merong purpose kung bakit niya tayo tinawag. And ang ating goal ay, una, dapat malaman yun. And pangalawa ay atin itong mapulpil para siya ay malugod sa ating mga buhay. Doon sa ating binasa ay nakaka-inspire yung sinabi ni Apostle Paul na parang itinutulak tayo na mag-act on that. Ang sabi niya, I press on toward the goal. Now, moving on ay kung mapapansin natin mga anak na time is moving fast. Tumatakbo ang panahon. At note that finding and fulfilling your calling requires time. I believe that like erecting a beautiful building, you must put the right foundation block by block. Even na nasa kabataan pa kayo sa inyong mga buhay. Now, naalala ko lang 3 decades ago, I had a vision through my dream. And as I followed the Lord, it was revealed to me little by little. Ano yun? It turned out that my calling is to be a helpmeet sa ating pastor, si Pastor Alex, in this great ministry. Now, in finding and fulfilling your calling, tandaan natin that you should expect many challenges. Lahat ng pagkatawag ay mayroong hamon. And in that, you must be ready in overcoming those challenges. Naalala ko lang yung sinabi ng Abraham Lincoln na napakaganda. Ang sabi niya, that some achieve great success is proof to all that all others can achieve it as well. The same goes in your calling, mga anak, that if other people can fulfill theirs, then you can also fulfill yours. And I believe as you navigate your life, you will find out that you are part of a bigger society. Maari ngayon, hindi pa ninyo naunawaan, but kayo ay kasama sa isang malaking sosyedad na kayo ay binebeg o nire-require na mag-contribute na I believe ay part din naman ng inyong mga pagkatawag. You can also contribute to nation building because I believe progress is everyone's responsibility. And most importantly, sa inyong kabataan, you must be ready to extol God in your life. I believe also that you must be instrument of God in drawing people to the gospel of our Lord Jesus Christ. Now, sa gabing ito ay bibigyan ko kayo ng simple basic foundations upang yung pagkatawag sa inyo ng Lord ay inyong una makita, pangalawa ay mapulpil. Foundation number 1 is godly goal. Now, balikan lang natin yung verse na ating binasa kanina, yung main text. And I want to highlight doon yung sinabi sa verse 14. Ang sabing ganon, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, take note that to fulfill your calling, you must have a goal to find it. Hindi yung mabubuhay lang tayo ng, sige, bahala na, kaya sira-sira, whatever will be. Who knows, darating ang panahon, some of you may become doctors, engineers, at yung iba naman ay pwedeng nasa full-time ministry. And I believe that being young does not hinder you to dream. And I want to exhort you that you must pray to the Lord so that you may know what God wants you to do in life. And pasimula pa lang, meron kayong advantage, start by having a simple act of faith in your life. Magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko lang habang piniprepare ko yung simple message na ito,
ay yung sinabi ng Lord dun sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi doon, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, and in love, in faith, and in purity. Ito yung paalala ni St. Paul sa kanyang young mentor or young mentee rather, na si Timothy. So, wherever you are, maging sa inyong mga bahay, sa inyong eskwelahan, although pandemic ngayon, ay hindi maghihinder yon upang hindi mo ipakita ang kaluwalhatian ng Lord sa buhay mo. And I believe, ito yung mga simple acts or steps of faith na pwede ninyong gagawin until such time matagpuan ninyo ang inyong final and real calling in life. Let us now go to foundation number 2. Ano to? Right preparation. Sige nga, balikan natin yung main reference verse. At ang gusto kong bigyan ng focus ay yung salitang I press on. Gayon din naman doon sa sinabi, doon sa bandang una, that but one thing I do. So this phrase implies we must do something. Kasi yung calling sa atin ng Lord ay tinutuklas yun. Now, mahalaga ba ang right preparation upang malaman natin at mapulfill ang mga calling natin sa buhay? Mahalaga po. Bakit? Kapag ito ay hindi natin ginawa, hindi tayo nag-prepare rightly, ay yung calling na yon ay mananatili lamang na isang pangarap. Right preparations means doing it the godly way. Habang tayo nagpiprepare, mabuhay tayo ng tama, mabuhay tayo ng matuwid, hindi gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Lord, at unti-unti ay pinoform natin yung right character values. Kasi anong halaga ng ikaw ay makakilala sa Lord kung wala namang nabago sa buhay mo? Unti-unti, kapag ito ay na-develop, ay i-reveal ng Lord kung saan niya tayo gagamitin ng malakasan. And I believe nga, mga anak, na kaya yung iba nagtatagal yung fulfillment ng calling ng Lord sa kanilang buhay ay sa dahilang napakarami pang mga bagay na dapat ayusin sa kanila ang Lord dahil hindi sila nagpiprepare ng tama. Naglagay lamang ako dito ng 2 paraan upang makapag-prepare sa inyong mga calling. Number 1 is spiritual preparation. Ang ibig sabihin nito is that you must nurture your personal relationship with God. Hindi lang paghahasa ng talino, kundi paghahasa unang-una ng ating spiritual na buhay. Bakit? Sa simpleng dahilan, sapagkat ito yung ating tamang spiritual foundation. At kung wala nito, sisiguraduhin ko sa inyo, ang mundo, itoton kayo upang malayo sa Kanya. So, nailagay ko din dito, ano ang halaga na maging fulfilled ka sa buhay mo kung bulok naman ang iyong espiritu, di ba? Napakaganda ng sinabi ng ating Lord doon sa 2 Timothy chapter 3:16 to 17. Ano ang sabing ganon? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So sa verse na ito, ang ipinapakita sa atin ng Lord ay kung gusto natin na mabuild yung ating spiritual foundation, ay hindi dapat nahihiwalay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, letter B, practical preparation. You must establish the right disciplines. Allow me to read a simple but powerful statement na to. And I believe na ito yung nanggaling sa Holy Spirit. Your calling is built through your daily routines. Fulfilling your calling happens when opportunity meets preparation and there is no shortcut. I believe that if you have the right discipline, you will keep doing your best and therefore keep improving yourself. God has given you sufficient abilities and wisdom, and I want to exhort you that you must harness them and continue developing good habits. A fulfilled life is developed by forming the right habits. Naalala ko nung araw, and siguro yung iba ay
natandaan itong patutuo ko na to. Nung ako'y nag-aaral nung high school, naalala ko noon ay bukod sa paglalakad ko ng 3.5 kilometers one way, another 3.5 kilometers pa uwi. Bukod pa yun sa gabi. Sa gabi, naalala ko, ay maglalaba pa ako pagdating ng bahay kasi naging masakit nung si mother. So lalaba, laba-laba, etc. And mga 10 o'clock siguro or 11 o'clock, doon pala ako matatapos sa mga gawaing bahay. And then after noon, ay doon pala ako magre-review. Siguro mga 12 or 1 o'clock na ako makakatulog. And habang kayo nagre-review, hindi ko makalimutan, meron akong palanggana ng tubig sa baba. Habang ako'y nakaupo, yung paa ko ay nakababad doon sa palanggana ng tubig. Bakit ko ginagawa yon? Antok na ako eh. So, para hindi ako makatulog, binababad ko yung paa ko sa palanggana ng tubig. Malamig, kaya hindi ako inaantok. Bakit ko ginawa yon? Kasi gusto kong makatapos sa pag-aaral. And mahirap magamit tayo ng malakasan ng Lord kung hindi natin na-develop yung right habit sa ating mga buhay. Amen ba? Okay. And then, naalala ko din yung sinabi ni John Maxwell, champions are not made in the ring. They are merely recognized there. Where can you find the champions? You can find them in daily routine. Ang sigurong isang example natin dito si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao. Bakit nagkaganon? Bakit siya sumikat? Marami siyang dinaanan ng mga routines. Foundation number 3, unwavering perseverance. Sige nga, balikan ulit natin yung verse. Doon sa verse na yon, ang gusto kong bigyan ng tuon ay yung may kulay na pula. Ang sabing ganon, is training toward what is ahead. Ano ang ibig kong sabihin dito? At ano ang importansya nito? Tandaan natin, life will always test you. Ang buhay ay itetest ka. And in fact, lahat ay dumadaan sa mga pagsubok, lahat ay dumadaan sa mga test. And with that, you must consistently persevere. Pag sinabi nating perseverance, ang sa Tagalog nito yung pagtitiyaga, pagtitiis. Yung commitment, kasama din o kamag-anak ng salitang perseverance. Now, despite that others stop, you must not. Kasi yung iba, konting hirap lang, ayaw na, di ba? Kaya ano nangyayari? Naiiwan. Napakaganda ng plano ng Lord sa buhay nila, naiiwan sila. Yung mga taong nagtitiyaga, umuunlad sa buhay. And don't let life's acid test distract and destroy you. Kasi may mga tao na masyadong mahina ang loob, masyadong mahina ang kanilang stamina upang labanan ang mga pagsubok sa buhay. At meron din akong iniligay dito. Ang sabi ko, even in nature, trees with strong roots can withstand strong winds and raging floods. It's proven, mga kapatid, that those who persevere succeed in life. Moving forward, nais ko lang sigurong i-share yung isang napanood ko sa TV. At ako'y na-bless dito sa kanilang presentation noong during their 25th anniversary. Yung sumulat yung isang kabataan, siya ay UP graduate. Pero meron siyang problema. Ano yung problema niya? Siya ay hindi nakakarinig at siya ay pipi. Pumasok siya sa kabila ng kanyang disability, pumasok siya sa UP, sa regular class. Kasi gusto din niyang umunlad sa buhay. And don't you know, sa kanyang pagsisikap, nakatapos siya ng bachelor's degree in fine arts sa UP Diliman. And take note, na-award pa siya, naging cum laude. Imagine mo yon, cum laude, hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Kasama niya yung nanay niya habang sila'y pumapasok. Yung nanay niya yung nagtatranslate sa kanya through sign language. And ito pa, na-award pa siya ng best thesis. Best thesis. And another na nakakahanga sa batang ito ay nakaproduce pa siya ng isang libro. I think related dun sa thesis niya yung yung a children's book ang kanyang na-produce para sa mga deaf and mute student na ini-highlight yung kanyang karanasan bilang pipi
at bingi. Actually, nung yung pinanood ko to, hindi ko makalimutan eh. Kasi naiiyak ako. And masyado akong humanga sa kanya. Alam po ba ninyo, siya pala ngayon ay isang young entrepreneur. At hindi ako nagkakamali, yung kanyang business, ang pangalan ay Comiket. Magaling kasi siyang mag-drawing. Nakakatuwa. Imagine mo yun, isang bingi, isang pipi, and yet hindi naging dahilan yon upang siya ay umunlad sa buhay. Bakit? Nailagay niya yung tamang character values sa kanya. Perseverance. Another siguro ay si Helen Keller. Si Helen Keller, actually siya ay bingi at pipi. And ang nangyari sa kanya, bulag pa. Mas matindi to. Siya ay bulag. And hindi naging dahilan yun upang hindi siya umunlad sa buhay. Don't you know, sa aking nabasa, ay ang sabi doon that Helen Keller was a child who, at the age of 19 months, suddenly lost her hearing and vision, and who, against overwhelming odds, and with a great deal of persistence, grew into a highly intelligent and sensitive woman who wrote, who spoke and labored incessantly for the betterment of others. So powerful, sabing ganon, a symbol of triumph over adversity did she become, that she has a definite place in the history of our time and of times to come. And ito ang nakakatuwa, nakapag-graduate siya, cum laude din, at ang dami pa niyang naging awards, iba't ibang mga award, distinctions sa mga famous universities and other institutions. Meron siyang book ang pangalan ng kanyang book ay The Story of My Life. Siguro hanapin niyo yon kasi very inspiring yung buhay niya. Ang pinaka-background ay naiinggit siya dun sa mga katulad niyang kabataan na babae. Mga iba, pumupunta ng sayawan, nakikipag-party, nakikipagbarkada, masayang-masaya, pero siya ay nagre-review mabuti kasi kumbaga sa yung pagre-review niya ay kaiba at mas mahirap doon sa kanyang mga kaeskwela. Ito yung sinabi niya na I want to go it with you. Ang sabi niya, everyone who wishes to gain true knowledge must climb the hill difficulty alone. And since there is no royal road to the summit, I must zigzag it in my own way. I slip back many times. I fall. I stand still. I run against the edge of hidden obstacles. I lose my temper and find it again and keep it better. I trudge on. I gain a little. I feel encouraged. I get more eager and climb higher and begin to see the widening horizon. Every struggle is a victory, one more effort, and I reach the luminous cloud, the blue depths of the sky, the uplands of my desire. Siguro idagdag ko lang din sa inyo bilang patotoo sa buhay ni Helen Keller. Alam ba ninyo na si Helen Keller, paano siya natutong magsalita? Kaiba. Natuto siya magsalita samantalang siya ay pipi. Pag may nagsasalita, ang kanyang ginagawa, hinahawakan niya yung vocal cords noong kanyang kausap. And through that, nakadevelop siya ng extraordinary intelligence. Nakuha niya sa paggalaw pa lang ng vocal cords ng kanyang kausap yung sound. Yung sound nung mga words. And because of that, nakapagsalita si Helen Keller. What an amazing woman. And I believe sa inyo, wala namang bingi, wala namang pipi, wala namang bulag. And the more na merong magagawa sa inyo ang ating Panginoon. And kung sakali man na mayroong mga challenges, example, ang inyong buhay ngayon ay simple lang, nahihirapan kayo mag-aral, kulang kayo ng pangmatrikula, huwag kayong matakot doon, huwag kayong magulmihanan, maraming paraan, di ba? Example, nung ako'y bata, naalala ko, nung estudyante, nag-aral nga ako, nangutang lang ako 10 taon ko nga binayaran yung utang ko, study now, pay later, sa BS degree, kasi kulang yung allowance namin sa bahay. Yun yung allowance ko noon, naalala ko, sa book, kasi meron akong book allowance,
hindi ko pa magamit yung allowance ko na pambili ng libro. Bakit? Pupunta pa sa aking family, pambayad ng pantanim sa bukid, gamit sa bahay, etc. Paano ako nagkaroon ng libro? Di nagpupunta na lang akong library. Mahirap. And then, nung ako'y nag-master's degree naman, sa CLSU, sa Master of Science, sa Fisheries, ay scholarship. Ganon din yung isa kong doctoral degree, scholarship. So, maraming paraan. Pwedeng kung kulang na kulang, hihinto ka muna ngayon. And then, mag-ipon ka. And aral until such time ay makita mo o mapulpil mo ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Napakaganda ng sinabi ng Lord doon sa Hebrews chapter 13 verse 6. Ang sabing ganon, so we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. So, continue on sa inyong paghahanap at pagpupulfill ng calling ng Lord sa inyong mga buhay. Sa ating pagtatapos ay narito na tayo sa foundation number 4 is teachability. Balikan ulit natin yung verse. Ang gusto kong bigyan ng highlight dito ay yung sinabi dito, yung naka-red font, forgetting what is behind. Ano bang ibig sabihin nito, mga anak? It's about learning from your mistakes and accepting corrections. Kasi while finding and fulfilling your calling in life, hindi mo maiiwasan na magkamali, di ba? But, tao tayo wala namang tao na hindi nagkamali. Ang malaga, doon pag tayo nagkakamali, ay napatuturo tayo. Amen ba? We accept corrections, we re-study, we re-navigate our lives, and then we move forward. And kung sakali man na kayo nagkamali, ang nais kong sa inyo ay do not wallow in your mistakes. Kasi merong mga ganyan na tao Pag nagkamali, para bang natapos na ang buhay nila. Hindi totoo yun. Meron ako inilagay dito, ang sabi ko, baboy lang ang nagmamahal na magwalo o maglunoy doon sa putikan. Ganon din sa atin. Kung tunay tayong sumusunod sa ating Lord, kapag tayo nagkamali, then learn from it. You improve, you move on, because I believe that in every mistake, there is always a great lesson to learn. Amen ba? And the lessons that you get from your mistakes will give you wisdom in your future decisions until you fulfill God's calling in your life. Naalala ko lang ulit si Haring David nung siya'y nagkasala kay Bathsheba dahil nagkaroon sila ng illicit relationship at na-realize yun ni Haring David. At doon sa Psalm 51 verse 10 ay ito ang kanyang sinabi, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Purihin ang ating Lord. And again, sa aking pagtatapos, in few minutes tayo ay magtatapos na. Nais ko lang ibilin ito sa inyo mga kabataan, that in finding and fulfilling your calling, do not forget the most important one. Ano ba yung pinaka-importante sa lahat? Yung divine guidance ng ating Lord sa inyong buhay. Doon sa Psalm 32 verse 8 ay napakaganda ng sinabi ni Haring David, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you." As you tread on with light, habang kayo ay tumatakbo sa takbuhin ng buhay at hinahanap kung ano ang pagkakatawag sa inyo ng ating Lord, at ito ay inyong mapulpil sa buhay ninyo, tandaan natin, huwag tayong makakalimot sa ating Lord. At siya'y handa na tayo turuan, siya tayo gabayan kung saan tayo pupunta. At isa ding napakaganda, yung kanyang sinabi, ika-counsel kita, bibigyan kita ng gabay, at ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo. Naalala ko lang mga kapatid, yung mga taong minsan ay nagtayo nung Tower of Babel sa Old Testament in the book of Genesis. Ang mga taong ito ay nagkamali sa kanilang buhay. Gusto nilang magtayo ng isang napakataas na tore. And they want to exalt themselves. And kung tutuusin ay
kumpleto yung ingredients nila upang maitayo ang touring yun. Bakit? Una, meron silang plano. Pangalawa, meron silang common goal. Pangatlo, meron silang effective communication. May unity. Kasundo-sundo nga sila. Meron silang organisasyon. Magkakasama sila. But what they miss was divine guidance. And because of that, ginawa lang nila ang kanilang plano nang ayon sa kanilang sariling kalooban, nang ayon lang sa kanilang sariling kagustuhan, ibinagsak sila ng ating Lord. Take note mga kapatid that if you do not involve God, then you are just serving yourself. Ito yung dapat nating tatandaan. You are just building a weak monument which can collapse easily anytime. Anong ibig sabihin nito? Sa ating mga plano, lagi nating isasama ang ating Panginoon. To me, that is not true success and greatness. For success and greatness are not measured on the treasures and titles that you acquire in your life. It is about fulfilling your calling in your life by offering it all to Him. For without Him, we can do nothing. In general, ano ang ibig sabihin nito? It means you must see light beyond yourself. Mga kapatid or mga anak, actually, yung iba sa inyo ay mga apo ko na kung tutuusin dahil ako'y senior citizen na. Marami pa kayong tatakbuhin sa buhay. Marami pang mga challenges ang inyong masasalubong at maraming mga pipigil sa inyo upang hindi nyo magawa yung nais gawin ng Lord sa inyong mga buhay. I believe mayroong magandang plano ang Lord sa inyo. Many years from now or some, yung medyo mas matatanda sa inyo ng kaunti, few years from now, some will be doctors, some will be engineers, and yung iba pwedeng nasa full-time ministry, magpapastor, or anuman yung mga profesyon na nais sa inyo ng Lord. Tatandaan nyo mga anak, na anuman ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan siya. Ang lahat ng nasa atin ay ibinigay sa atin ng Lord. Ang buhay natin ay umiikot sa Kanya at kailanman hindi tayo pwedeng magmalaki. Sa buhay ninyo, tandaan ninyo, lagi ninyong papupurihan ang Lord sa inyong mga buhay. At bilang panghuli, nais ko lamang kayong paalalahanang muli doon sa napakagandang sinabi ni Apostol Pablo dito sa ating main reference verse. Ano ang sabi niya? Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. At sa ating pagtatapos, sino man sa inyo, maaring sa inyong pakikinig ng simple preaching message na ito, ay meron kayong mga daladalang kabigatan sa buhay. Posibleng namumblema kayo sa inyong mga magulang, or posibleng namumblema kayo sa inyong pag-aaral dahil nagkaroon ng pandemic. Maaaring ang inyong mga magulang ay nagkaproblema sa kanilang trabaho at challenge, kahit na online ay challenge ay inyong pag-aaral or anuman ang inyong mga dinadala sa buhay. Sa hapong ito, sa gabing ito rather, ay nais ko kayong encourage lahat ng inyong mga dalahin ay ating ilapit sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, walang imposible, siya ang nagpapala sa atin, siya ang gumagabay. Pwede ko kayong ipanalangin sa gabing ito. Sa ating pananalangin ay pwede bang kayo ay pumikit at kausapin ninyo ang Lord, ibukas ninyo ang inyong mga puso and allow the Holy Spirit to minister unto you. Beloved Heavenly Father, we come before your throne of presence. Muli kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang ilapit ang aming mga kapatiran o maituturing na mga anak at apo na namin. Sa gabi pong ito, kung nasaan man silang lugar, anuman ang kabigatan ng kanilang dinadala, maaaring sila'y may problema sa kanilang mga magulang, may problema sila sa pananalapi, kulang ng pantusto sa kanilang pag-aaral,
at yung iba naman ay walang makain, hirap na hirap sa buhay, o maaaring sa kanilang mga mahal sa buhay, o maging sila mismo ay dumaranas ng matinding sakit at karamdaman, o ano pa mang problema na kanilang kinakaharap. Panginoon, ang aking pundalangin, abutin mo ang buhay ng mga kabataang ito. Sa kanilang kabataan, kumilos ka at maghimala ka dahil walang imposible, Panginoon, sa iyo. Sino man na nangangailangan ng salapi, sila, O Diyos, ay yung bibigyan ng kanilang pangangailangan. Sino man, Panginoon, ang mayroong sakit at karamdaman, kung sila man yon o ang kanilang mga mahal sa buhay, Lord, walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Aking pong winawasak ang lahat ng plano ng Diablo sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga katawan. We rebuke all the plans and all the wiles of the enemy in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At sino man, O Diyos, ang sa kanilang pamilya ay nawalan ng trabaho nang dahil sa pandemyang ito, Panginoon, walang imposible sa iyo. Magbubukas ka, O Diyos, ng mga maraming pintuan sa kanilang mga pamilya at muli mong ibubuhos ang iyong mga pagpapala. Higit sa lahat, Lord, gamitin mo ang mga kabataang ito unang-una upang maging buhay na patotoo sa kanilang mga mahal sa buhay. Maging instrument sila upang maabot ang kanilang mga mahal sa buhay at sila din ay maging makakilala sa iyo bilang kanilang Panginoon at sarili po nilang tagapagligtas. Lord, dinadalangin ko din, Panginoon, na patuloy mong tawagin ang mga kabataang ito at sila ay maging instrumento to share the gospel of our Lord Jesus Christ sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga kaeskwela, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang komunidad. Panginoon, patuloy mo silang balutin ng iyong banal na dugo and let the manifestation of the power of the Holy Spirit be upon them. Hindi magiging dahilan ang kanilang kabataan upang hindi ka kumilos sa kanilang mga buhay. And that through their hands, Lord, let there be healing, let there be signs and wonders, let there be deliverance in the mighty name of Jesus. Panginoon, sa kanilang mga puso ay patuloy mo silang bigyan ng kagalakan at ng kapayapaan. Alisin mo, O Diyos, ang mga kalungkutan at sa kanila ding mga kalagayan ngayon ay patuloy silang maglingkod sa iyo in various areas of their lives, maging sa ministeryong ito. Patuloy mo silang bibigyan ng mga talento. You will allow them to discover the talents and the potentials that you have placed before their lives in the mighty name of Jesus. Lord, we pray that our young generations, our KKB, shall be mighty in the land. Sila'y magiging mga giant na kung saan ay makakatulong mo to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa kanila'y magra-rise up ang mga pastors, engineers, doctors, or ano pa mang mga profesyon, mga dakilang profesyon, at maging kahit simpleng profesyon, ngunit marangal sapagkat ikaw ang kumikilos sa kanilang mga buhay. We speak for favor upon favor, grace upon grace after grace, mercy after mercy ang siyang maranasan po nila. Maraming pong salamat, O Diyos. We want to bless you. We want to give you praise and all the glory be unto you. This we pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng nagagalak na Amen and Amen. God bless you and pagpalain kayo ng Lord and see you again sa inyong close group na to sa susunod na Wednesday. God bless you all. Praise be the name of the Lord. Amen.